Magandang araw mga ka-BTV. Pag-usapan natin ang mga maiinit at mga trending na issue dyan sa Pilipinas. Nako po mga ka-BTV, talagang lalong nag-iinit po ang mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Lalong lumalabas ang katotohanan at ang pagsisinungaling ng administrasyon na to mga ka-BTV. Ngayong araw po mga ka-BTV, bago po tayo mag-umpisa ay lalambig lang po tayo ng konti sa inyo mga ka-BTV. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, BTV React, baka naman po pakihit po ang notification bell at ang subscribe button para po lagi kayong updated sa ating mga bagong video na i-upload dito. At maraming salamat po pala sa mga subscriber natin na walang sawang sumusuporta sa ating channel, BTV React. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all po. Hindi na natin patatagalin mga ka-BTV, panoorin natin ang interview kay Director Matibag at ibang-iba na ang sinasabi niya ngayon dito mga ka-BTV kumpara doon sa nakaraang araw mga ka-BTV. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Kung nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga NBI agents na nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Ayan po, napanood nyo na po at narinig nyo na po mga ka-BTV. Dito po, malinaw na inaamin niya talaga na may mga tauhan siya nung nangyari ang putukan. At ang sinasabi niya pa nga ay nasa GSIS premises daw to. Pero ang sinasabi naman po ng mga security ng Senado ay nakapasok na sa premises ng Senado. Kaya sila warning shot at nagkaputukan nga po. So, ibig sabihin po, talagang nagsinungaling to nung nangyari ang insidente na nagkabarilan nga ang security ng Senado at ang mga tauhan niyang NBI. Dito po malinaw na talaga nagsinungaling siya nung gabi na yon. Pakinggan at panoorin naman po natin ang paliwanag ni Sir Aplaska kung ano talaga ang katotohanan at ano talaga ang nangyari nung gabing nagkaputukan. Panoorin po natin ang kanyang interview. Doon sa sinasabing in-stage ko po yung in-stage po namin yung pangyayari kahapon, yung kaguluhan sa Senado, parang imposible po yatang paniwalaan yun dahil hindi na po magkaroon ng kaguluhan kung hindi po dumating dito ang NBI. Hindi ko naman po, wala akong power para paratingin po dito ang NBI na At saka pangalawa, dumating po sila dito, hindi po sila nagkaroon ng coordination sa amin. Pero sir, kanina po kasi doon sa pahayag ng NBI, ni NBI Director Matibag, doon lang naman daw po sa GSIS premises yung utos sa NBI agents dahil hiniling daw po yung kanilang assistance. Wala daw po sila doon sa Senate, pero nung makita raw po ng OSAA na NBI yung nandun, kayo raw po yung unang nagbigay ng warning shot.
Ah, parang may mali po sa statement ni Director Matibag kasi ako po first hand information po. Ako po nandun po ako sa team na nag-check na may presence ng armed individuals yung premises na kasama po sa Senate. Hindi po ito premises ng GSIS. Mm-mm. At ano po yung nakita ninyo na ginagawa ng mga NBI agents na nakita nyo pong naandoon sa Senate? Nung pong na-obserbahan namin na mayroon na di mga armadong tao, nagbigay po kami ng challenge, verbal challenge po sa kanila kung sino sila at saka kung anong ginagawa nila dito. Pero kilala naman sila na NBI, pero dahil meron po silang barel, pinag-usapan po namin sila na kung pwedeng ibaba yung kanilang mga barel. But sa halip na ibaba po, parang itinaas po nila yung mga baril at parang they're acting as if pupunta sila sa tactical position. Kaya nagpaputok po kami ng warning shot. So kayo po yung nauna, sir? Kami po ako po personally ang nagpaputok ng warning shot. Sir, klaruin ko lang, sabi nyo kasi nakita nyo visually. So visual na nagta-tactical positioning sila. Parang kasi nakita namin yung kung saan may mga tama ng mga baril. So talagang kita sila from that vantage point kung paano sila pumaposisyon? Nung una, kasi mayroon pong pintuan kami na yung fire exit po ito na sinilip namin. Doon namin sila nakita from the parang slightly open the exit door. So may conversation between your team and their team kahit na may harang na ganyan para sabihin, para malaman nyo kung ano yung pakay nila? Yun po, yung normal naman sa procedure namin to challenge kung sino yung dahil hindi po namin unang-una hindi po namin kakilala talaga yung mga armadong dahil wala nga silang coordination. So nung sinalis namin kung sino sila, nagpakilala naman mga NBI, kaya medyo relax lang kami ng konti, kaya sinabi namin na kung po yung ibaba yung kanilang mga baril. Pero hindi po ganun ang nangyari, kaya nagpapatok po kami ng warning shot. Pero sir, if it's a warning shot, bakit po, ang sabi po kasi ni PNP Chief Nartates kanina, hindi bababa sa 30 yung gunshots na nakita nila base doon sa initial reports, and karamihan daw po nung pagputok ng baril nang galing inside the Senate. Ma'am, liwanagin ko lang ma'am. Ang Sige warning po, shot go po ahead. ay isa lang po. Ang warning shot po ay isang putok lang po ang warning shot. Yes, oo. Hindi po marami. So ako po ang nagpaputok ng isang warning shot. Pero sa halip na sila ay magbaba ng baril, sila po ay nagpaputok papunta sa amin. So nagkaroon na po ng palitan ng putok. So ayun na nga po mga ka-BTV, napanood nyo na at narinig nyo na po ang paliwanag ni Sir Aplasca about po sa nangyari dyan sa Senadong nagkaputukan sila. Ang sabi niya nga po ay pinakauna niya pong ginawa nung nakita niya na nasa premises na po di umano ng Senado itong mga NBI ay binerbal warning niya nga po daw. At nung nagpakilala naman nga daw po na NBI itong mga di umano'y pumasok sa Senado, ay sinabihan niya daw po na ibaba ang mga baril. Ngunit nakita niya daw po na parang nasa tactical position na daw po. Kaya daw po nagawa niyang mag-warning shot. Dahil yun naman po talaga ang procedure. Nag-warning shot daw po siya mismo. Inamin niya po na siya mismo ang nag-warning shot. At imbis daw po na ibaba or umalis na lang, ay nagpaputok daw po ito. Kaya po, nagkaroon daw po ng palitan ng putok. At ito nga pong isang announcer, isang reporter na sinasabi daw po ng PNP chief na 30 daw, halos nasa 30 daw pong nakitang mga bullet na sa loob daw po ng Senado galing, sabi daw po ng PNP. Ang masasabi ko lang po dyan, mga ka-BTV, pagka once na nag-warning shot po, at yun nga po, sabi ni Sir Aplasca na talagang
nagpaputok din pabalik sa kanila, hindi na po natin pwedeng sabihin na, uy, tika lang, kayo muna ang puputok, tapos pagkatapos nyo 5 putok sa inyo, tapos kami naman 5 putok din sa amin. Hindi na po natin yan matatansya kung ilan na po yung ipapaputok natin, lalo na't nagkaroon na po ng palitan ng putok, mga ka-BTV. Napakalinaw po yan. Hindi naman po porket mas marami ang pinutok ng kabila, sila na may kasalanan. Mas konti yung pinutok ng kabila, wala silang kasalanan. Hindi po. Hindi po ganun. Inaano ang investigasyon, mga ka-BTV. Siyempre po, nag-warning shot sila na sumunod sila sa procedure. Verbal warning, nag-warning shot silang isa. Mismong si Sir Aplaska ang umamin na siya ang nag-warning shot. Pero ang ginawa po kasi, nagpaputok sila pabalik sa mga security ng Senado. Siyempre po, hindi na po natin pwedeng makontrol yung putok ng baril natin. Lalo na nasa panganib na kapwa ang buhay nila. Talagang hindi na po natin mabibilang. Hindi naman po natin sabihin na, tika lang. Paputok kayo ng 5, pagkatapos nyo ng paputok ng 5, kami naman 5 din. Pag nagpaputok kayo ng 10, kami naman 10. Hindi po ganun. Hindi po ganun, ma'am. Kaya, normal po talaga na talagang sa isang engkwentro, hindi parehas ang makukuhang mga basiyo ng bala dyan. Yun lang po. Napakasimple lang po. Hindi po pwedeng 5 yung pinaputok ng kabila, 5 din sa kabila. Hindi po ganun. Madam. Kaya po, sana naman, huwag nyo na pong anuhin na parang pinapalabas po kasi ng mga media na to na ang may kasalanan, itong mga security ng Senado. Napakalinaw po. Wala po silang koordinasyon. Pumasok sila sa premises ng Senado na sinabi ko nga doon sa isang vlog natin na mismo talagang gustong kunin nila si Senador Bato. Di umano, sabi ni BBM, hulihin at all cost, sabi po. Di umano. Wala daw pong pakialam kung may matay o sino man ang matamaan, basta ang importante makuha si Senador Bato. Dahil po ang pinaka main goal lang po nila ay makuha si Senador Bato at mailipad nila sa dahig na gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Dahil iniisip po nila na nagawa nga nila sa dating presidente, kay Senador Bato hindi nila magawa. Yun po ang talagang goal ng administrasyon na to nung gabing nagkagulo sa Senado. Hanggang dito na lang po, mga ka-BTV, ang ating reaction video. Always remember po, God is good all the time. BTV React is now signing off. God bless you all. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!